Tuong araw na to ay pumasok na nga yung sahod natin sa Facebook, kaya naman naisipan kong ilibre ang aking mga kapatid. Well, mga naisip ko lang naman na ilibre sila dahil ito na yata yung huling beses na sasahod tayo ng medyo maganda. Always mga late upload to at ito nga ay nung March 20 plus pa something ganun. Naisip ko nag-grocery na lang ang ilibre sa kanila. At dahil nga madalas na rin kaming nakalatatay, kaya naman bumili na rin ako ng para sa amin. Medyo nagtatampo na rin kasi tong mga kapatid ko dahil nga top fan naman daw sila, tapos hindi nga daw sila nananalo sa aking mga padji. Minsan kasi talaga nananalo sila mga pero nire-respin ko yun dahil nga ayoko na sabihin yun na dahil kapatid ko kaya sila nanalo. Sobrang laki kasi talaga ng hinina ng pasahod dito ni Lolo M. Imagine niyo mga 1 million views pero ilang dollars lang siya, minsan hindi pa umaabot ng $10. Pero okay na nga yun, sabi nga nila pasalamat na lang din tayo at meron. Kaya naman maghihigpit na lang talaga tayo ng sinturon sa mga susunod na buwan at ito na nga last na panlilibre na muna sa kanila. Alam nyo ba mga pati nga yung plano naming dagat ay hindi nga natuloy. Ewan ko ba, nagsisimula pa lang yung taon na to pero talaga namang sinusubok kami. Balik tayo dito mga hindi naman ganun kalaki yung ililibre ko sa kanila pero ayan, tuwang-tuwa nga sila. Matagal-tagal na kasi simula nga nung huling nakapag-grocery kami. Bukod doon mga alam nyo naman ang kasiyahan nating mga nanay ay magkaroon lang ng konting grocery ay masayang-masaya na nga talaga tayo. Pati nga ito si Kenji mga ay nag-anlikuha din. Ang dalas kasing tumakbo nito sa tindahan lalo na kapag bibili siya ng mga biscuits niya, kaya naman ayan, kinuhaan na rin namin. Tumingin na rin ako nitong Dove shampoo at conditioner, yung rescue na nga kinuha ko dahil nga sobrang naglalagas yung buhok ko. Stress na stress yarn, charis. Meron nga pala silang tagi-isang cart dyan at sinabi ko nga sa kanila kung magkano lang yung ililibre ko sa kanila. Tapos kung magkano yun sa sobra, ay yun na lang yung babayaran nila sa akin. Ay nako pati nga itong tatay ko ay meron pang pasabit na Alfonso. Pero biniro lang ako niyan tapos binalik niya rin yan agad. At nagpabili nga rin pala si Chelsea nitong Dentasticks para kay Gio. Di ko nga pala nababanggit mga meron nga palang unang naging alagang dog si Ate Ayesha at iyon ay si Gio. Male Shih Tzu siya at parang 5 years old na yata siya ngayon. Ligay namin siya dito kala Tita Chelsea niya dahil nga nung time na yon buntis ako kay Kenji at wala kang mag-asikaso kay Gio. Tapos lumipat pa kami sa mas maliit na bahay kaya hindi na rin talaga kami kasya. Nalingat lang ako saglit mga tignan nyo naman si Abby, abay muntikan mapuno ang cart. Partida, hindi pa daw siya tapos niya. Tumingin na rin ako ng timba dito pero ayan, binalik nga rin namin kasi medyo maliit siya tapos ang pricey din, charis. Habang si Ate Ayesha mga ay naandito sa kanyang favorite spot, school supplies. Lagi na lang yan nandyan, Diyos ko. Parang lahat ng klase ng ballpen ay nabili niya na. Nung mga oras na to mga medyo nalulula na ako dahil parang plano ni tatay na punuin talaga yung cart niya. Tapos kanya-kanya pa silang ikot dyan kaya naman kinakabahan na talaga ako ng mga oras na yan. Kumuha na rin kami ng konting mga frozen foods. Minsan lang kami bumili niyan kaya naman pabayaan nyo na. Favorite ni Ate Yesha yung mga yan pero napakadalang namin bumili ng mga ganyan. Alam nyo na mga isa ako sa mga paranoid na nanay. Mamaya lang mga inawat ko na sila dahil nga parang sobra-sobra na itong mga kinuha nila. Niyaya ko na nga silang pumila dahil anong oras na rin ito. Kaya lang mga yung mga kapatid ko maaawat mo pero itong tatay ko ay hindi. Charis. Pati nga itong manok ay hindi niya talaga pinatawad. Ibili na rin nga daw siya dito ng kanyang pang fried chicken para sa kanyang mga apo. Tapos habang kami nakapila, itong anak ko akala mo naman ang dami ng ngipin. Lahat nga ng toothbrush ay parang gustong bilhin. Kaya naman binigyan na yan ni Papa ng makakain at pinanch na namin para doon na lang siya sa gilid manahimik. Pag ganun-ganun nga mga tignan nyo kung magkano ang inabot ng aming bill. Parang gusto kong magsisi dito sa ginawa ko na to. Charis. And still hoping talaga kami na sana bumalik na sa dati ang pasahod ni Lolo M. Para naman mas mapadalas pa ang pagganito ng mga person na ito. Charis. O siya mga hanggang dito na lang. Thank you, thank you.